Hi Hi guys! guys! Welcome back sa our aming YouTube channel. channel. So, late night na dito sa amin at wala kaming maisip na gawin kundi magki-Q&A na lang kami ng misis ko. Kasi Question and answer. Tatanungin natin siya. marami daw siyang mga katanungan na gustong malaman. Ayan. So, tara. Let's do it. First question. Oh. Ano ang feeling mo nung first long flight mo at ano ang feeling mo na first time mong lumabas ng Pilipinas? Siyempre sobrang saya. Tapos nakaka-tense. Kasi dati, di ba? Sa Pilipinas naman, ginagawa ko din naman na laging bumabiyahe gamit ang eroplano. Kasi kung saan-saan lang din kami na-assign dati nung nasa military pa tayo eh. So, nung nagkaroon ng chance na babiyahe na ako ng mahaba, so yung feeling talaga, masaya siya pero kinakabahan ako kasi deep inside talaga, alam ko na sa sarili ko na 60 to 80% o 90% hindi na mga Pilipino yung mga nakakausap ko, di kaya makakasalamuha ako dun sa eroplano pa lamang. Kasi di ba yung unang flight natin papuntang Korea? So, Korea from... 5 hours lang ata yun eh. Oh, from Philippines to Korea, then Korea 5 to hours. US. Ayan. So, yun yung feeling na sobrang saya, tsaka nakaka-tense. Anong feeling na yung gumaganon yung aeroplano, papalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility? Siyempre nakakatakot kasi di ba yung kwan, yung... Hindi mo tinitignan doon sa seat map, yung mapa doon sa ano. Hindi na ako nakapokus dun eh, di ba? Ah. Tinitingnan ko yung paligid. Ang kwan ng kwan, yung sa Pilipinas kasi biyahe ng eroplano, ang dami ka pa rin makikita mga kwan, mga island, mga ganun, isla. Pero nung dito na sa kwan, nung biyahe natin papuntang US, talagang puro tubig na lang. So, ayun, yun yung mga kwan. Tapos, Okay. Question number 2. Ito lagi ko itong naririnig sa mga friends ko na nasa Pilipinas. Sabi nila, iba daw yung hangin dito. So, nung unang pagtapak mo dito sa Amerika, anong amoy ng hangin dito? para sa akin, mas presko siya kaysa sa Pilipinas. Kasi yung kwan, yung mga biro kasi ng mga ibang tao na nakakapunta dito, tapos buwabalik ng Pilipinas, sinasabi nila na iba yung amoy, mga ganun. Kasi, di ba, ewan ko kung bakit sinasabi ng ibang tao yun. Pero for me, talaga, presko siya. Ang layo ng kwan, ang layo ng diferensya sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, doon sa atin naman, crowded naman lalo sa Manila. Eh, dito. Sa Manila kasi amoy uso. Oh, dito, kasi sa atin, marami na rin yung mga Alikabok. electric car na ginagamit nila. So, mas less onti yung kwan. Sabi nila Yung maganda uso. daw yung air quality dito. At saka Which meron is naman, true talaga din. tsaka meron naman tayong pang monitor ng kwan, di ba? Mm-mm. So, ayun. Hindi mo Next. tinikman yung hangin dito. Paglapag mo, ganun ka. Ang lamig eh. Nakakapanibago yung paglapag. Okay. Question number 3. Ano yung pinakatanga moments mo pagdating mo dito? Yung parang, ang tanga ko doon ganun. Tapos natatawa ka na lang sa sarili mo. Oo. Di ba maalala mo nung kwan? Nung pagdating natin mismo sa airport. Tapos nauna ako, dala yung mga bagahe natin. Hindi ko kasi alam na kung na yung bagahe pala is dinadala na yung parang yung, ano tawag dun sa kwan? Yung paikot-ikot dun sa airport. Kung saan mo kinukuha yung bagahe, di ba? Pagkadating natin, Yung lalagyan mo tray. doon. So, hindi ko naintindihan yung lalaki. Which is talaga, hindi ko talaga siya naintindihan. Na yung baggage pala dapat doon na dadaan. Except doon sa mga hand carry. Saka ko lang na-realize na nung sinabi mo sa akin, ibigay mo kasi kinukuha kasi dyan na lang hindi na idadaan yan. Eh, di ba sumakay tayo ng train? O yung maliit na train nila. Eh, gano'n naman talaga dito eh. Pagka lalabas ka, di kayo papasok ka sa airport nila. Sasakay ka ng train. Kasi wala kasi trend sa Pilipinas. I mean, sa airport na trend ha. Sa Pilipinas kasi, Ano. pagbaba mo, kabisado mo na yung lugar eh. Kasi hindi naman Hindi, siya wala ganun. din walang connecting yung mga terminal natin. Dito kasi may mga trains sa bagay, sila na oo. terminal 1 to 2. Sa Kailangan ka pa Singapore may nilang- ganun din eh. Kailangan ka pa nilang ilipat sa kabila. Mag-grab ka muna.
Para makuha mo yung gamit mo. Sa Pilipinas, mag-grab ka muna kung gusto mong tumawid na kabilang terminal. Hindi ko alam kung may shuttle, free shuttle. Hindi ko sure. Tapos, Okay. Question number 4. Ano yung feeling na first time mo mag-work outside military? yung sa akin And naman, outside ng Pilipinas? talagang kuwan, yung feeling na talagang kinakabahan ako that time. Kasi nga, di ba? Hindi naman ako gano'n karunong mag-English eh. So, nung mga time na yon talagang yung guts mo na lang. Kumbaga yung pakapalmoks na lang yung yung gamit ko doon, yung dala-dala ko. Kasi, di ba, nung unang apply ko naman sa security, hindi sa janitor. So, ayun. Parang nakakapanibago lang kasi hindi na siya ganun kahirap, hindi na siya ganun kabigat sa trabaho. Kumbaga, kung sa military dati, yung trabaho ko doon is 90 to 100%. Dito, nasa 20% na lang yung hirap. O di kaya yung pagod. Kasi yung hirap, wala naman yung hirap yung trabaho dito. Alam mo naman dito sa atin, dito sa US ngayon, yung trabaho dito parang, kailangan nila yung health mo is okay. Yung hindi ka masyado nahihirapan. As long as na nagagawa mo nang namayos yung trabaho mo. Okay. Eto, ano ang pinaka-funny na experience mo sa work? Isa sa pangako, isa sa mga nakakatawa dyan, lagi nila akong tinatanong bakit daw sobrang tahimik ko sa work. Di ba yung Pilipina dati, yung Pinoy dati doon, isip ko lang eh. Si Ate Joy lang, yung doon sa harapan, siya yung nag-welcome sa akin. So, nung isa sa pinaka nakakatawa talaga dati na nangyari sa work ko is ng orientation. Hindi ko na-realize na yung tanong pala is ganun eh. Kasi ako yung una nilang tinatanong. Ang tanong kasi doon, kung sa Tagalog, ano yung pinaka-pangit mong experience sa customer service? Ang sagot ko sa kanila, nothing. Nothing. Nagulat sila lahat. Oh, are you sure? Yeah. It's good for you. Sabi niya doon sa akin. Tapos, meron pa yung pinatawag kami lahat-lahat. Kasi meron kaming, yung parang yung formation kasi sa amin dati, formation, tawagin lahat yung mga di ba? Yung mga tropa. So dito kasi yung tinatawag na stand up ba yun? So, pinatawag kami lahat-lahat. Tapos meron silang mga usapan. Tapos bigla sila nagtawanan. Tapos tumawa din ako. Tumawa ako sa kanila. Tapos tinanong ako nung kasama namin natin na, oy, naiintindihan mo pala yung sinasabi namin eh. Hindi. Bakit ka tumatawa? Tumawa kayo lahat eh. Alam ka naman ako talaga yung dito. Sabi sa akin dati nung kasama ko na yun. Tatawa na lang kayo. Sabi nung bata na kasama ko dati, okay, ginawa ko, sabi niya. Pero siyempre, naiintindihan ko pa rin naman yung ibang sinasabi nila. Yun nga lang, hirap lang tayo magsalita. Pero, ang dami mga experience na ganun. Okay. Number 6. Anong English word na dito mo lang natutunan? So yung isa talaga sa pinaka narinig kong word dito na, yung hindi naman siya yung parang first time ko marinig sa tenga ko yun, yung proficiently. Di ba? Pag sa atin kasi dapat fluent ka lang sa ganitong ganyan eh. Di ba? So yung meaning para nung fluent ba yan, parang magaling ka lang magaling ka lang mag-English, gano'n. Pero yung proficiently pala, yun pala yung sinasabi na parang pulido ka magsalita. Diba? Tama yun, diba? Yung meaning niya. Tinandaan ko yun eh. How about sa food, like gulay or prutas na dito mo lang nalaman? Ako kasi hindi ako makuha sa mga sa mga gulay dito sa prutas. Pero yung yung mga organic na mga mansanas, meron mga parang mga ganito dito. Tapos yung ano pa yung pomegranate ba yan? Yung parang sinabi sa akin nung Pinoy dati na daw yun, yung tinatawag doon sa Pilipinas yun na parang granada daw yun siya. Yung kulay pula. Sabi ko, hindi ko pa yan natitikman eh. Tapos tinikman namin siya. Medyo maasim yung lasa niya eh. Okay, ito pala lasa nito. Hindi ko pa pala titikman sa Pilipinas yun. Hindi. Meron pang isa. Ano pa? Yung
Yung sabi mo, ano yung cantaloupe? Ah, Cantaloupe siya, pero dahil slang nga sila, silent T. Kaya cantaloupe. di ba ko dyan sa atin? Ang tawag dyan yung Melon lang din. melon yung tawag sa atin. Oh, pero, oo nga, ganun. Yan yung kwan, yan yung naging isa sa pinaka-problema ko nung unang trabaho ko sa grocery store. Talagang tinatandaan ko mga pangalan ng kwan, ng mga prutas. Kasi di ba yung kwan, yung pechay kasi sa Pilipinas, di ba? Yung pechay parang, dito yung bok choy sa atin eh. Dito sa US. Oo. So, lagi ko minimemorize ng lahat. Ang tagal ko minimemorize bago ko natandaan lahat. Lagi ba ako nagtatanong sa mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Uy, ano daw yung kwan? Asan ba yung ito ganyan? Diba? At dahil napag-usapan natin yung food, ano yung food na namimiss mo Lechon. sa Pinas? Lechon talaga kasi yan talaga. Lechon ano? Yung lechon pork. Mm. Kasi sa Pilipinas mo lang talaga matitikman yung kwan eh. Yung masarap na lechon. Kasi diba, dumayo na rin tayo ng ibang kwan. Cebu and Mindanao. Oo. Kasi diba, dumayo na tayo ng iba-ibang lugar dito. Meron tayong natitikman pero hindi naman siya talagang lechon na pork, mga belly. Mm-mm. Tapos dumayo pa tayo ng Vegas para sa lechon. So, hindi naman, masarap din siya, pero hindi talaga siya parehas nun sa Pilipinas na, ito talaga yung lechon. Tama sa mga Mindanao area, Visayas, Cebu. Mm. Ayun, lechon talaga. Hopefully sana may magpadala sa atin ng lechon. Kaso, wala naman sisira na. Eto, ano yung feeling na first time mo maka-experience ng snow at first time mong gumawa ng snowman? Yung dati talaga, sobrang tuwa ako kasi maalala mo nung unang snow ko. Nasa work ako noon. Tapos tinanong ako nung soldin namin dati na, "Hey, Ludovico, sabi niya, this is your first time to get away sa snow?" Yeah. You can go outside and enjoy. Sinalabas talaga ako doon, pati yung si Kwan, yung Vietnamese na kasama ko. Punta ka doon, kami na bahala yung trabaho dito. Sige lang, mag-enjoy ka lang sa labas. Tuwang-tuwa nga ako dati, kasi nga, first time ko magkaroon ng Kwan, ng ganong experience. Kasi sa TV lang naman napapanood yun ni dati. Posible pala. Posible pala mangyayari yung mga ganong bagay sa isang tao, no? Kaya sobrang saya. Talo-talo, nakita pa ako dati ng Kwan, pero taga-Kwan yun siya, taga-Alaska. Sabi niya, first time mo? Oo. Normal. Sabi niya, normal lang yan. Ang dami rin naman natin dito ng mga Kwan. Dami rin ninyo dito ng mga first time. Kasi yung ibang Kwan din, ibang mga Asian din. Sa India, wala namang ganyan eh. Yung sa Kwan, yung snow. Kaya naglalabasan din kami yung mga kasabayan ko dati nagtrabaho doon. Tuwang-tuwa din sila kasi first time din nila. Eto, ano ang pinaka-most embarrassing experience mo dito sa Amerika? Pumunta tayo ng Starbucks. Remember mo yun, yung friend yun nila, ano nga nila yung Flory? Starbucks Resort ba yun? O sa Seattle. Remember mo yun? Tapos, dito kasi sa Kwan, sa Starbucks kasi na yun, yung order nila is andun lang sa Kwan, dun sa may mesa, sa may table nila. Tapos tinatawag lang, di ba? Tapos may mga number lang. Wala nga number talaga. Tapos akala natin kasi free taste yun siya kasi nandun lang sa harapan natin. Parang siyang ano siya eh, parang sampler siya. Nakalimutan ko yung tawag doon. Iba-ibang klase siya ng kape, tapos maliliit siya na mga shots. Parang siyang sampler. Tinikpan pa natin lahat. Oo, Tapos, tinikman. sabi nung associate nga doon, yung tatrabaho doon, sabi niya, bakit tinikman to? Hindi, wala silang sinabi. Kinuha lang nila, sabi nilang pwede nilang kunin. In fairness, napaka-nice ng mga tao dito. Hindi sila nag-react, hindi din sila nag-galit. Gano'n naman kasi dito eh. Hindi sila So, tatapon lang nila yung mga kape na yon kahit hindi pa yan natikman. Tatapon nila yon tapos gagawa na lang silang bago. Gano'n naman kasi talaga dito kahit saan kahit saan pagkain, kahit saan mga tindahan, pagka bawa yung customer nga minsan, nahulog yung nahulog yung mga pinapalitan na lang din kasi nga, siyempre, para hindi masama yung loob, para hindi masayang yung punta ng customer doon. Pinapalitan na lang. Gano'n sila dito sa mga customer nila eh. Gano'n parang ka-importante. Kahalaga dito yung kapag nahulog yung mga food or papalitan lang nila. Wala nang daming satsat, wala nang hinihinging mga resibo, wala nang... Pero kahit na yung, ano. yung doon sa Starbucks, nakakaya yung feeling. Kahit na malamig yung lugar, nagpapawisan dyan. Oo, nakakaya. Ano yun?
willing naman natin. Sabi ko, babayaran ko naman kung Oo, kaya naman babayaran yun. nila. Nasa ano yun eh, parang nasa $45 yata yung sampler na yun. Ayun. Tapos, last, pero hindi siya yung huli. Last, pero hindi siya yung huli. Last question. Ano yung feeling na finally nakita mo yung pinaka-lodi cake mo na si Kawai? Oo, syempre, sobrang happy. Buti nga, nasa harapan In pa tayo person. dati. Oo. Pero Sa malapitan. hindi, unexpected din talaga na makikita ko siya personal. Kasi nga, nung in-update ko dati yung schedule nila, injury pa siya nung time na yun eh. So, pre-season pa lang yun. So, nag-expect ako dati na hindi siya makakapaglaro. Pero si Paul George, expected ko talaga na maglalaro siya. So, PG and Kawhi naman tayo. Pero Kawhi talaga. So, nung nakita ko, oh my God. Dati, di ba, pangarap ko lang dati yan. Pero, natupad na siya. Person pa talaga malapit. Sobrang lapit pa-picture pa doon. Ganyan-ganyan pa ng jersey. Di ba? So, masaya. Sana next time, playoff naman. Hindi kaya, yung regular season na naman na laro nila. Hopefully, sana manifesting. Ano yung feeling na yung dati pinapanood ko lang to sa TV, tapos minsan, pinangarap mo ba na makamanood ka ng NBA Ay, in person? kung pinangarap ko, pero hindi ko talaga in-expect talaga na mangyayari. Ano feeling mo na, finally naka-experience ako ng, yung live ko na panood in person ko na panood. Kasi di ba, never na ko, laro. Tapos andun pa yung Lodi cake mo. never ko na inaasahan na matutupad yung ganung bagay eh. So nung na tayo, yung ngiti ko hanggang tenga, tapos excited na nga tayo dati kahit nga may bad memory tayo nung time na yun dun sa parking kasi nga napasagan kami ng sasakyan dati. So mahaba-habang kwentuhan din yun. Pero kahit na ganun, talagang sige, okay lang, at least kahit paano. Ilang buwan na ba tayo dati nung dito? Saglit pa lang tayo dati dito eh. Nung nanood. Mahal yung ticket nila pero worth it naman. Kasi nga, diba, pagka fan ka talaga ng isang player, so di kaya ng isang tao, kahit na medyo mahal yan siya, gagawa ka ng paraan para makita mo. So, green up ko talaga yung opportunity na yon. Hindi po natin yung sahod natin dati sa yun eh. Yung mga savings para makapunta lang. Tsaka pinili talaga namin na sa malapit na para malapitan na makikita. Yan. So happy. Ayan lang, So, yan lang yung mga tanong ko. Ayun guys, yun lang yung mga pinagkaabalahan natin ngayon. About Kasi you. wala kasi kami magawa ngayong gabi. So, ayun, thank you sa lahat ng mga nanonood dito. Sana please like and subscribe. Bye!